Noong 1899, si Dr. Robert Gersony, isang Austrian na surgeon, ay nag-inject ng isang substance papunta sa scrotum ng isang patient na naoperahan, na tinanggalan ng mga bayag. So, orchectomy, bilateral orchectomy. Yung purpose nun was to um, make a pseudo testicle na may makakapa yung patient. May makakapa pa rin siya. Allegedly, yung ginamit nilang substance noon was either paraffin or petroleum jelly. Okay? So, nung na-discover niya yun, parang naging okay yung na-serve yung purpose niya eh. Nagkaroon ng pamumuo dun sa mismong scrotum ng pasyente, dun sa mismong itlog. Tapos, eventually, I think yung knowledge was passed on. Ginagamit na rin ng ibang mga kababaihan during the early 1900s yung paraffin para mag-inject at mabawasan yung wrinkles, para magkaroon sila ng fillers, kumbaga. Parang fillers lang rin. Pero eventually, nagkaroon ng problema kasi yung nagkaroon ng komplikasyon, nagkaroon ng infection yung ibang patient. Ngayon, napasa-pasa siya hanggang ngayon, nauso na rin sa atin na yung mga kalalakihan ay nag-i-inject ng substances into their penises with the hopes of increasing the length and girth. Pero in reality, girth lang ang lumalaki. And it's very complex pa. Nagkakaproblema pa. Okay? So, papakita ko sa inyo yung iba't ibang substances, foreign bodies na ini-inject ng iba't ibang kalalakihan sa atin para magpalaki ng titit. Okay? Dito, number 1, most common, petroleum jelly. So, ang ginagawa nila, may bagong episode na nilabas ulit. Recurrent topic to sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Recurrent topic. Ang ginawa nila ay tinutunaw nila yung petroleum jelly at ini-inject into the penile shaft. So, kumbaga ito. Yan. Ini-injectan nila yung shaft. Yan. Ini-inject nila dyan. Dito, ganyan, gandito. Yan. Ini-inject nila. Tinutunaw, tapos ini-inject. Okay? So, ang magiging reaction talaga ay lalaki yung girth, pero magkakaroon ng fibrosis. Okay? Mahirap siyang tanggalin at nagkakaroon ng skin loss, and eventually, nagsisisi rin yung patient kasi bandang huli, nagko-contract yung penis, imbis na lumaki, essentially lumiit pa siya. Okay? Isa pa sa mga na-encounter namin are mineral oils. By experience, nakikita namin na mas mahirap tanggalin, mas matindi yung fibrosis na na-encounter kapag mineral oil yung ini-inject ng patient. Next, baby oil. I think mas accessible sa kanila, mura, at parang sterile siguro, iniisip nila. Pero yung foreign body reaction pa rin ng penis ay sobra-sobra, kaya hirap na hirap pa rin kaming tanggalin kapag nagkaroon na ng fibrosis sa mineral oil. Sa ibang bansa, may nag-report na surgeon from Indonesia na common sa kanila na gumagamit ng battery fluid na ine-inject para lang magpalaki ng penis. Cooking oil, ginagamit din ng ibang mga pasyente. Pero dito sa atin, mas petroleum jelly. Okay? These are from the literature din. So, there, the general point of this video is for men of all ages to avoid this practice of injecting substances into their penises para lang magpalaki. Kasi mas matindi yung kalbaryo na dadaanan ninyo kapag kailangan na siyang tanggalin. Dahil ang prinsipyo dyan, tatanggalin yung
mismong fibrosis, tatanggalin yung balat. At kung anumang skin loss, pwede maghahanap ka ng ipangtatapal mo doon. Pwedeng balat ng itlog, as in your scrotum, kukuha ng balat sa likod mo, sa hita mo, tapos itatapal doon sa skin loss. And it's not always a promise na magti-take yun. So, medyo mahirap siya. And the sensation will be different from the normal sensation that you had prior to injecting any of those substances. Okay? Peace ngayon, nalaman na natin na wag magtuturok ng kahit anong foreign body substances sa inyong mga titi. Ako po si Dr. Ru, urologist, T-Tips.